Walang kamalay-malay ang isang opisyal ng Philippine Air Force na umano'y nagbebenta ng sniper rifle na mga pulis na ang kanyang katransaksyon. Naipakita pa nito sa trunk ng sasakyan ang ibinibentang baril saka ito hinuli ng mga otoridad. Subalit ang kasabwat ng suspect nakatakas sakay ng kotse kung saan lulan ang ibinibentang baril. Nakita nung cyber patrol na intelligence officer namin na nagbibenta ng online, nakita nga doon yung sniper's rifle. So nagkakaroon kami ng transaction, ang in-offer niya sa amin for 1.2 million pesos. So mangilan-ngilan lang naman pwedeng magkaroon ng sniper's rifle sa atin. Kaya ang duda namin is baka military. Nabawi sa nahuling suspect ang gamit itong SUV, isang government-issued na 9mm pistol at mga bala. May nakuha ring isa pang ID ng Air Force official. Biniberipika na rin kung kanino nakarehistro ang kotse na sinakyan ng tumakas na suspect. Kanina binirify namin sa FAO, itong Air Force captain na to ay meron siyang record sa FAO na nagmamay-ari siya ng more than 50 firearms sa record. Accordingly sa FAO, pero hindi pa naman namin nakuha kaya kinukuha pa namin ngayon yung mga data kung anong klaseng mga baril ang meron siyang hawak. Bagamat hindi na-recover ang ibinibentang sniper rifle, gagamitin daw na ebidensya ng mga pulis ang larawan at mga video na ipinadala ng suspect habang nakikipagtransaksyon. Delikado po yun kasi high-powered na firearm po yun. Kahit isang bala lang, pwede na nating ikamatay yun. Lalo ngayon mga eleksyon, pwedeng gamitin yun ng mga masasama para pang-snipe ng mga kalaban nila sa politiko. Ayon kay PNP Maritime Group Director, Police Brigadier General Jonathan Cabal, bukod sa pagbabantay sa karagatan, nakatuon ngayon ang operasyon ng Maritime Group sa mga loose firearms at criminal gangs bilang bahagi ng paghahanda sa seguridad ng eleksyon. In the event that these loose firearms, ito mga kontraband na to, will be negated or matatanggal sa society or circulation, then definitely lesser yung chances na magagamit sa crime kasi confiscated na natin to. At this is a big boost sa campaign ng ating Chief PNP to have a secure, safe election. Nahaharap ang suspect sa mga kaso kabilang ang paglabag sa election gun ban, illegal possession of firearms at illegal selling of firearms. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.